Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Purihin ng Diyos mga kapatid. Na muli na naman tayong pwede rin sabihin nagkita-kita. Kayo, kita niyo ako. Kayo, hindi ko kita. But anyway, tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos ang masalangit sa pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa araw nito na muling makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang maganda, mabuting balita. Ano, ha? So welcome po kayong lahat. At wag po tayong mas maganda kung i-share nyo pa rin para i-share nyo tong ating streaming na to para maraming makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Ano, mga kapatid? So, tayo muna po sama-samang manalangin and let's ask for the guidance of our Lord upang sa ganon malinaw nating marinig, maunawaan ang bawat salitang ating madidinig sa gabing ito. Ano, ha? Thank you Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito na binigyan nyo kami ng pagkakataon, ng kalayaan,
na makarinig ng inyong magandang balita. So Lord, again, before anything else, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa trono na iyang awa at tumihingi ng kapatawaran sa anumang mga pagkukulang, pagkakamaling nagawa namin. Linisin niyo po kami upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. At sa gabing ito, dalangin po namin ang gabay at patnubay ng inyong banal na Espiritu ay sumaamin. At itinataas din po namin sa inyo ang gagamitin mo sa gabing ito mula sa pagpapakanta, sa pag-praise and worship, Lord, ang music ministry, the band, Father God. We ask for your double portion of your anointing, Father God, to be upon them. And Lord, may your name be glorified tonight in our service. At lalo-lalo na sa ating gagamitin mo, Panginoon, sa iyong gagamitin sa pagbabahagi ng iyong pagtuturo, Lord, we ask for your double portion of your anointing. Let your wisdom flow upon him, and let every words that will come out of his mouth are words that is coming from you. Thank you, Father God. And again, we give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang special day. March 18, 2026. Happy birthday, Sister Ania Sebastian, Sister Laika, and Angeline Mirabuenos, Sister Kate Lucero, Brother Jerome Legaspi, and Brother Roland Kasilihan. Okay, happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yes, happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Yan. Now, tayo po ay mag-stretch na at ihanda ang ating mga sarili sa pag-awit, sa pagpuri sa ating dakilang Diyos. Tawagin nyo na rin ang mga kasama nyo sa bahay para kasama natin silang umawit sa ating dakilang Diyos. Ano ha? So tonight, let's welcome the praise and worship team. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Alam namin na ngayong gabing ito ay kasama namin kayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He invites, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. Amen. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free
shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is His name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sin. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the Son sets you free, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. Amen. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. One more time. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. Amen. He's Almighty God. His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By the power of His word. By the power of His word. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. To be in God's presence, it's a great privilege as children of God to be in God's presence. So let's continue worshiping our God, beholding His presence, beholding His beauty. Thank Him every day for all His goodness. Thank you, Lord. Let us worship Him. Lord, fill us each morning with your constant love. So that we may sing and be glad all our lives.
us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. One more time, everybody's. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth and made the whole world into being, you were eternally God and will be God. Our God forever. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth or made the whole world into being, you were eternally God and will be God. Our God forever. Hallelujah, we worship you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify
your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Let's magnify the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Hallelujah. Let's magnify His name. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Everybody, let's magnify the Lord. We magnify Amen. your name. Yes, Lord. We glorify your name. Yes, Lord. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Amen. Like you, Jesus, you are in praise. Hallelujah, Thank you, Jesus. Hallelujah. We magnify you, Lord. You are awesome. There's none like you, O Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos ama sa langit. Yan. Thank you, Lord. And tonight, ihanda naman natin ang ating mga gagamitin sa ating pag-aaral sa gabing ito, sa ating Bible study. Of course, yung ating notebook, ballpen, Bible, marker. Yan, kailangan natin yan upang naisusulat natin. Kasi hindi naman lahat kaagad akala lang natin, natatandaan natin, pero hindi. Sige. Gawin natin pong lagi tayong magsulat. Yan. Lalo pag kami mga pag-aaral, pagtuturo, na tayong ina-attendan. And tonight, as we continue with our series on the book of the Ephesians, let us welcome my co-patriarch, co-minister, Minister Jeff Borja, for the second part of chapter 5 of Ephesians. Let's welcome
Minister Jeff Borja. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa napakagandang pagsamba, papuri sa ating Panginoon, na yung ating pagsamba, yung ating papuri ay nakaabot sa trono ng ating Panginoong Diyos. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, hapon at gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, sa ating series dito sa Book of Ephesians. Tayo ba mga kapatid ay nakakasubaybay sa ating pag-aaral? Nakakailan na po ba tayo? So nung last week, si Minister Elmer, ang kanyang ibinigay ay Ephesians 5, simula po sa verse 1 up to verse 20. So medyo mahaba-haba yun mga kapatid. Marami-raming verses yun. Ephesians chapter 5, verses 1 to 20. At ngayon naman po, ang ating tatalakayin ay karugtong o kaduktong nung kanyang naibahagi noong nakaraang linggo, noong nakaraang Wednesday. At ito naman ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 5, talata 21 hanggang 32. O Ephesians chapter 5, simula po verse 21 up to verse 32. O yung mga nasa bahay, kung kayo ay merong Bible dyan sa tabi nyo, yan, buksan nyo po yung inyong Biblia. At yung mga nasa biyahe naman, pauwi sa kanilang tahanan, pakinggan po natin itong nakatala o mga nakasulat dito sa Ephesians 5, 21 to 32. Babasahin ko po para sa ating lahat. Ang may pandinig ay makinig, mga kapatid. Tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog nila ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis, ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kaalaman, lahat ng karunungan, Panginoon.
Alam po namin, Lord, na kaming lahat, lalong-lalo na po ako, pupuspusin mo po ako ng karunungang nagmumula sa inyo. At lalagyan ng salita ang aking mga labi. Lahat po ng mamumutawi galing lamang sa inyo, magiging pagpapala sa aming lahat, sa lahat ng makikinig. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po, Lord, sa mga mag-asawa, Panginoon, na may problema sa relasyon, hindi pagkakaunawaan, pagkakasundo. Lord, sa gabing ito, kayo po ang aming gabay, kayo ang tutulong sa amin upang magkaroon ng healing of relationship, magkaroon ng kaayusan ang mga mag-asawa, Panginoon. Salamat po, Lord. Mangusap po kayo sa bawat isa, kami po'y matamang makikinig. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. So, katulad po ng aking nabanggit kanina, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pagpapatuloy nung tinalakay ni Minister Elmer sa Ephesians 5, 1 verses 1 to 20. Ngayon naman ang ating tatalakayin ay Ephesians 5, 21 to 32 na ang title nga po dyan ni Saint Paul ay Tagubilin sa mga mag-asawa. So napakaliwanag na itong ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga mag-asawa. At hindi lang yon, pati sa mga mag-aasawa pa lang. So napakahalaga at napakainam na ito'y pag-aralan. Kasi minsan may mga mag-asawa na kahit matagal na nagsasama, pero hindi pa rin nagkakasundo. Lagi pa rin nag-aaway, lagi pa rin nagtatalo. Pero thank you, Lord, dahil sa tulong ni Lord na natututunan yung ugali ng bawat isa. Parang halimbawa kami nga po ni Sister Marichu noong bagong kasal po kami. Minsan kahit napakaliit na bagay, ultimong, halimbawa, pag minsan niya, di ba, yung sa kapilang, pag napatamis yung timpla, di ba? O minsan yung ulam na naalatan mo yung timpla. Di ba? Parang simpleng bagay, pero nauuwi sa pagtatalo. No? Meron palang mga ganon. Kaya nga, sa gabing ito, bago tayo magpatuloy, ang tanong ko sa mga mag-asawa, yan, meron akong isang tanong. Nakikita po ba o nahayag sa atin, sa mga mag-asawa, ang ating Panginoong Hesukristo? Yan, nahayag po ba sa ating pagsasama? O nakikita po ba sa atin ang ating Panginoong Hesukristo? So kasi sa panahon ngayon, may mga mag-asawa na hindi po magkasundo kahit matagal nang nagsasama. At may mga mag-asawa na katulad niya ng nasabi ko, kahit maliliit na bagay ay pinag-aawayan o pinagtatalunan. No? Kaya nga, di ba, yung kasabihan natin na ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kanin na kapag iyong isinubo at ikaw ay napaso, pwede mong iluwa. Kasi minsan ang nangyayari, para bang sasabihin, isusoli na kita sa iyong magulang. O minsan laging ang pinaka-ending, maghihiwalay. So parang minsan akala nila ganun lang kadali na pag nag-away, merong hindi pagkakasundo, may pagtatalo, parang yun lang, maghihiwalay. Pero hindi po yun ang solusyon, mga kapatid, yung paghihiwalay. Meron niyang meron niyang laging nag-aaway, siguro napiko na sila sa isa't isa. Hanggang ang nasabi po nila, maghihiwalay na lang sila. Sabi nung lalaki, maghiwalay na lang tayo, lagi naman tayong nag-aaway. Sabi naman nung babae, di maghiwalay. Kung yan ang gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Sabi nung lalaki, hatiin natin ang bahay. Di hatiin. Talagang matapang din yung babae. Di hatiin. Sabi nung lalaki, sige, hatiin natin, akin ang sopa. Sabi naman nung babae, sige, sa iyong sopa, akin ang lamesa. Sabi nung lalaki, akin ang ref.
O sabi nung babae, sige, sa iyong ref, akin ang washing machine. Ngayon, nag-iisip pa yung ano pa kaya? Sabi nung asawang lalaki, akin ang kotse. Sabi ngayon nung asawang babae, sige, sa iyong kotse, wag mo isama ang driver, akin siya. O, di ba? Para kaya malakas ang loob kasi meron na pala siyang driver. So, minsan, yun, na akala nila, yun ang solusyon, yung paghihiwalay. Pero hindi po yun. Alam niyo, sabi sa Matthew o Mateo 19, talata 6, Matthew 19, verse 6, buksan niyo po yung inyong Bible. Tingnan niyo ha. Matthew chapter 19, verse 6. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ulitin ko mga kapatid, napakaliwanag ng sinasabi dito sa Matthew 19 verse 6. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So yun, hindi yun ang solusyon mga kapatid, ang paghihiwalay. Kundi hingin ang grasya, hingin ang tulong ng Panginoon upang magkaroon ng kaayusan, pagkakasundo, at maunawaan ng isa't isa, magkaroon ng healing of relationship kung meron mang hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo sa buhay mag-asawa. Kaya itong sulat na ito ni San Pablo sa mga taga-Epeso, na pag tiningnan natin, ano ang kaugnayan ng iglesia sa pag-aasawa. Kasi pag tiningnan natin yung kanyang analogy tungkol sa pagpapasakop, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagrespeto, paggalang, inihalimbawa niya ang iglesia ng Panginoon. So tingnan po natin mga kapatid, ganun kahalaga itong tagubilin ni San Pablo sa mga taga-Epeso at lalong-lalo na sa panahon natin ngayon at sa mga mananampalataya, no? Sa mga mananampalataya. Kaya nga yung title ko po, yung title natin ngayong gabi, Reflecting Jesus in Marriage. No, Reflecting Jesus in Marriage. Sabihin nga po nating lahat, Reflecting Jesus in Marriage. So yan po yung ating title. Kaya nga yung tanong ko kanina, nakikita po ba, nahayag po ba si Kristo sa ating relasyong bilang mag-aasawa? So napakahalaga po nitong ating pag-aaral ngayon. At ngayon, meron 3 pinakita dito si San Pablo na makakatulong para mag-reflect o makita si Kristo sa mga mag-asawa. 3 po itong napakahalaga. Unang-una, yung submit one another. No? Submit one another. Pangalawa, love one another. Hindi love another one, no? Love one another. At ang pangatlo, respect one another. Napakahalaga po ng 3 yan. Submit one another, love one another, respect one another. O, tingnan po natin itong ating pag-aaral. Simulan natin doon sa submit one another. Basahin natin itong Ephesians 5, verse 21. Ito yung panimula ni San Pablo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So ano po ba yung ating napansin dito mga kapatid? Kasi sabi diyan ni Saint Paul, pasakop kayo sa isa't isa. No? Sa isa't isa. Kasi syempre bilang mga lalaki, parang ang kaisipan natin, pagka tayo ay nagpasakop sa ating mga asawang babae, under? Parang nagiging under ka na. So hindi pala yun ang gustong ipaabot, hindi yun ang ibig sabihin dito ni San Pablo na kapag tayong mga lalaki ay nagpasakop, paano ba yung pagpapasakop na sinasabi dito? Ang isang alam ko, yung mga decision making,
Kasi siyempre minsan, kayo po ba, halimbawa yung mga asawang lalaki, halimbawa meron kayong bibilhin, halimbawa lang po, meron kayong bibilhin isang gamit, bibili ba kayo agad na hindi sumasangguni sa inyong kapartner? O bago nyo bilhin yung isang bagay na gusto nyong bilhin, magpapaalam muna kayo o ipapaalam nyo muna. Kasi ako, nakaugalian ko na rin na kapag ka sa mga decision making, sasabihin ko doon sa halimbawa sa kausap ko, pwede bang mag-uusap muna kaming mag-asawa kung iyan ay bibilhin. So yun lang, parang napakasimple. Pero isa pala yon sa mark ng ikaw ay nagsasubmit, no? Nagpapasakop. So kasi nga minsan parang ang isip lang natin, ang babae lamang ang dapat magpasakop, no? Magpasakop. Meron nga pong kwento doon sa isang fellowship, sabi nung isang pastor, doon sa congregation, sabi nung pastor, lahat ng mga asawang lalaki na masunurin sa kanyang mga kanilang asawang babae, lumipat sa kanan. Di ang dami pong lumipat na mga lalaki. Lipat. Merong isang asawang lalaki na naiwan. Nilapitan niya yun nung pastor. Sabi ngayon nung pastor doon sa lalaki, brother, ba't hindi ka lumipat doon sa kanan? Lahat lumipat. Ba't naiwan ka? Hindi ka ba sumusunod sa asawa mo? Yan sabi noong lalaki, sabi po nung aking misis, wag daw po akong aalis dito. Kaya hindi ako lumipat. So, pala, mas masunurin pala. So, yung ba pagpapakita ba yun ng under? So, dito parang pag tiningnan mo, sabi ni San Pablo, doon pa lang sa verse 21, malaking tulong sa relasyon ng mag-asawa na parehas, yung mutual submission ay napakahalaga, no? Ito'y palatandaan na tayo ay gumagalang kay Kristo. So kung ikaw pala'y gumagalang sa Panginoong Hesukristo, matututo pala tayong magpasakop sa ating kanya-kanyang asawa. So take note, hindi lang pala babae ang magpapasakop, kundi the same. No? The same, parehas. Kaya yung sabi ko kanina, submit one another. Pero tingnan niyo yung verse 22, ha? Merong sinulat dito, yung verse 22. Sabi niya, mga babae. Yan, sinabi ni Saint Paul, mga babae. Eto na, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So yung nagpapasakop sa Panginoon, kailangan din nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Kasi minsan, nakakalungkot. Siyempre, nung unang panahon, ang nagtatrabaho, lalaki. Kasi yung tatay, siya talaga ang provider, no? Siya talaga ang provider. Kaya minsan, 'di ba, pagka may mga hatian ng mana, mas lamang na minsan, no, sa iba lang. Hindi ko naman alam kung lahat. Pero meron akong nalalaman na doon pagdating doon sa pagbibigay ng pamana sa kanyang mga anak, mas nilalakihan niya yung bigay doon sa mga anak na lalaki kaysa doon sa mga babae kasi sila raw yung magdadala ng pamilya. So ibig sabihin, nung araw talaga, ang kailangang kumayod, kailangan magtrabaho ay ang asawang lalaki. Pero sa panahon natin ngayon, vice versa na. Pwede na rin yung mga babae. Kaya lang minsan nga ang nakakalungkot, kaya sabi dito, take note, sabi dyan,
Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Kasi minsan, pagka ang babae ang may pinag-aralan, ang babae ang may hanap buhay, may kita, parang siya yung nakapantalon. Na para bang yung lalaki, yung asawang lalaki, hindi pwedeng bumoses, hindi pwedeng magsalita. Diyan ka lang, wala ka namang, excuse the word, wala ka namang naitutulong. Diba? So hindi po yun ang dinesign ng Diyos na family. Kasi ang dinesign ng Diyos, God, Father, Mother, Children. Hindi God, Mother, Children. Hindi rin God, Children, Mother, Father. Hindi. Ang dinesign po ni Lord at ibe-bless ng Lord, God, Father, Mother, Children. So napakahalaga nitong sulat ni San Pablo na ang mga asawang babae ay magpapasakop sa kanya-kanyang asawang lalaki. So kung paano raw nagpapasakop ang mga babae sa Panginoon, ganun din magpapasakop ang mga babae sa kanya-kanyang asawa, lalaki. Napakahalaga noong analogy ni San Pablo dito. So, thank you Lord kasi tayong lahat na binibigyan tayo ni Lord ng mga salita niya kasi alam nyo medyo sa totoong buhay pagdating sa submission, ano yan, medyo mahirap mga kapatid. No? Medyo mahirap na ikaw ay magsasubmit, lalong-lalo na kapag yung asawa mo, di ba, para bang pag tiningnan mo, hindi naman tama yung pinaggagawa. Di ba, parang ang hirap magpasakop. Pero kung paano raw tayo nagpapasakop sa ating Panginoon, meron nga akong kakilala na grabe yung kanyang pagpapasakop sa kanyang asawa na minsan kahit masakit na sa kanyang kalooban, pero susundin niya pa rin yung gusto ng kanyang asawa na minsan pinagbabawalang umattend. Pero susunod lang siya, pero yun, para man pagtinignan mo, ang hirap pala na itong magpe-pray pala tayo mga kapatid. Kasi lalong-lalo na sa mga kalalakihan na magpapasakop, hindi, barako tayo eh. Pero hindi pala yun mga kapatid. Sa ikagaganda ng relasyon na mag-asawa, ikatatag at ikakaayos mga kapatid. Alam nyo, pag ginawa pala natin to, so submit one another. Pagpe-pray po natin yan na awat grasya ni Lord, ito'y ating magampanan, no? Magampanan. So, lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga asawang babae, na napakahalaga na kahit sabihin natin, tayo yung mas marunong, mas may alam. So, pasako pa rin po tayo sa ating mga asawang lalaki. Yan ang biblical principle. No, na ang mga babae dapat magpasakop. Ang analogy nga, ang head ng church, si Jesus. No? At tayo yung body, tayo kabilang sa katawan. So, ang head of the family ay yung asawang lalaki. No? Kaya nga, di ba, pag tinignan mo, saan ba galing ang mga babae? Di ba, sa tadyang ng lalaki. Noong napansin ng Diyos na hindi magandang nag-iisa kasi nakita niya malungkot si Adan, hindi magandang nag-iisa. So pinatulog ng mahimbing at pagkatapos kumuha sa tadyang, no? Kumuha sa tadyang at ginawang babae, tas itinabi. No? Pagising ni Adan, nando na ang kanyang kapartner na si Eva. So, ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Kaya, katulad dito na sinabi, ang head ng church, si Jesus. Tapos tayo ang katawan.
So, ang head of the family, asawang lalaki. At ang asawang babae ay dapat magpapasakop. No, magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. At hindi lang yon, sabi diyan, yung unang bungad na submit one another. So una pa lang yan na napakahalaga na gampanan ng mga mag-asawa. So submit one another. Yung mutual submission ay napakahalaga. Pangalawa, itong love one another. Love one another. Dito sa verses 23 to 24, basahin natin. Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Verse 25 to 26. Basahin po natin. Mga lalaki, ito ang tagubilin, no? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So love one another. Hindi sinabi diyang love another one. Napakahalaga ng pag-ibig, mga kapatid, na pinakita ni Saint Paul, unang-una kung paano tayo minahal ni Kristo. Nang sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iglesia, para sa atin, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at tayo'y maiharap sa Ama ng walang bahid, walang dungis. Kaya pag tiningnan po natin dito, ang sinasabi ni San Pablo, yung mga kalalakihan, tayong mga asawang lalaki, mahalin daw natin ang ating mga kanya-kanyang asawang babae. No, mahalin natin. So paano ba natin na ipapadama? Paano po ba natin na ipapakita yung ating pagmamahal? Kasi, di ba, minsan habang tumatagal, ano ba, lalo bang sumasarap ang pagsasama? O minsan maanghang na, maasim na yung pagsasama ng mag-asawa. Kasi di ba nung araw, aking natatandaan na nung nanliligaw pa lang, talagang napaka-sweet, napaka-gentleman ng mga lalaki. Di ba pag pinagbubuhat ng gamit, pagtatawid, nandun ka dun sa parang danger zone, parang aalalayan mo pagtawid, pagkakain, ipag-ayusin mo yung upuan, para bang nandun yung care, pagkalinga. Kaya lang noong napangasawa na, at nung tumanda na, para bang, hindi na pinagbubuhat ng gamit, hindi na inaalalayan pagtawid. So, parang minsan nga, iiwanan na, bahala ka na dyan. So, ganun po ba tayo, mga kapatid? So, wag pong ganun na, wag natin sabihin, hindi, matatanda na kami. Hindi. Meron pong kahit matatanda na nakakatuwa na sabay silang kumain. Di ba? Meron nga pong kahit sa pananamit, pareha sila ng kulay, ng kanilang kasuotan. So, di ba nakakatuwa yung ganung mag-asawa na hindi kinakatuwiran na, di, matatanda na kami. Hindi pala porke matanda na. Kaya pala dapat pala laging magkasama ang mag-asawa kahit matanda na. No? Alam niyo kung bakit? Kasi di ba pag umiidad na raw, wag po kayong sasamaan loob sa akin na ito naman ay kasabihan lamang. Kapag umiidad na raw ang tao, lalong-lalo na ang mga lalaki, ang lalaki raw pag matanda na ay nag-aamoy lupa.
Hindi ko alam kung sasang-ayon po kayo dyan. Tas ang mga babae raw, amoy pinipig. Bakit daw amoy lupa ang lalaki? Kasi mula sa alabok, babalik sa alabok, kaya amoy lupa daw. Pag tumanda, ano po ito lang, kwento, wag po kayong sasama ang loob sa akin, mga kapatid. Tatanda rin naman po ako. Yung mga babae raw, ba't amoy pinipig? Kinuha sa tadyang ng lalaki. Kaya raw dapat, kahit matanda na, lagi pa rin magkasama ang mag-asawa. Bakit? Para kahit daw matanda na yung lalaki, kahit daw amoy lupa, amoy pinipig. Amoy lupa na amoy pinipig. Kasi laging magkasama. So, kumbaga, wag maghihiwalay. Yun, wag maghihiwalay kahit matanda na. Di ba minsan parang hindi na nagtatabi ng kwarto sa pagtulog, magkaiba na ng kwarto, di ba? So, hindi. Mayroong mga mag-asawa na talagang nandun yung kahit may edad na, damang-dama pa rin nila yung pagmamahalan. O tayo, paano po ba natin pinapadama yung ating pag-ibig sa ating mga kapartner? Sabi diyan, lalong-lalo na yung mga kalalakihan. Sabi nga, ako hiwalay. Hiwalay ang puti sa dikolor. Kung ano daw yung ayaw ng asawa, yun ang gagawin. Pag ayaw maglaba, ako ang maglalaba. Pag ayaw magluto, ako ang magluluto. Pag ayaw magsampay, ako ang magsasampay. So kumbaga, hindi po yun yung pagtulong sa gawain, lalong-lalo na sa bahay. Kasi tandaan po natin, kumuha tayo kapartner. No? Kapartner, katuwang sa buhay, kasama at asawa, hindi alila. Kaya wag naman nating hahayaan na yung asawa nating babae, siya na lang ang gagawa sa gawaing bahay. Tulungan naman natin, mga kapatid. Kasi minsan, yung ating asawang babae, pagod na, kaya minsan hindi na nakakatutbrush, hindi na nakakasuklay sa daming gawain. Wag naman, tulungan natin na hindi nangangahulugan na pag gumawa ka sa bahay, ikaw ang naghugas ng plato, ikaw ang naglinis ng bahay, under ka na, hindi. Yun ay pagpapakita, pagpapadama ng pagmamahal sa ating kabiyak. Kasi kinuha natin siya sa kaniyang magulang bilang asawa, hindi bilang kasambahay o katulong. Minsan nga yung may naririnig ako na ayos-ayos ng suot ng asawang lalaki, tapos yung asawang babae naman pinababayaan. 'Di ba? Parang pag sa mga lakaran, ayaw isama. Iniiwanan kasi yun, parang minsan hindi nabibihisan. So tayo mga kapatid, napakahalaga nito na pinapaalala sa atin na yung ating mga kapartner, lalong-lalo na yung ating mga asawang babae, mahalin natin. Kaya nga, 'di ba, merong yung five languages of love. Ano po ba yung 5 languages of love na makakatulong sa relasyon ng mga mag-asawa? Na napakahalaga na tayong mga kalalakihan, hindi lang naman mga kalalakihan, kundi yung mga asawang babae na rin na alam natin yung love languages ng ating mga kanya-kanyang kapartner. So 'di ba meron nga diyang tayong napapag-aralan yung 5 love languages. Ano-ano ba yung 5 yan? 5 po yan. Ayan, pakita nga natin yan, Sister Jam. Unang-una, yung words of affirmation. Pangalawa, physical touch. Pangatlo, receiving gifts. Ano yung pang-apat? Quality time. At yung panglima, acts of service. Alam nyo, makakatulong sa atin yung 5 yan. Kasi minsan, akala natin, sa atin lang, akala natin, sapat na yung sasabihan natin ng I love you. Minsan, hindi pala yan yung love languages ng iyong kabiyak, yung marinig lang yung I love you. Hindi lang pala yung ang ganda-ganda mo, hindi lang pala yun.
Baka minsan ang asawa natin naghahanap ng time, di ba? Na mas importante yung kasama mo siya lagi. O minsan may mga asawa tayo na, di ba, pag nabigyan natin ng something, yung sobrang saya niya na talagang na-appreciate niya. Meron palang ganung mga asawa na pag ang kanyang love languages ay makatanggap ng regalo. Ganun po ba ang inyong mga asawa? Kaya pagka ganun ang love languages ng asawa nyo, lagi inyong isusurprise. O di ba yung iba naman, physical touch. Kailan ba natin huling na-hug, na-kiss yung ating kapartner? Di ba? Minsan baka ayaw mo nang mag-kiss. Di ba? So, kailan mo nasabihan ng I love you? Kailan mo nasabihan na aganda-ganda mo? O minsan, magpapayat ka naman, mag-diet ka naman, lakas-lakas mo kumain. Masakit po yun, mga kapatid. Kaya yung words of affirmation, di ba, na appreciate natin yung ating asawa, sabihan natin na maganda, kahit talagang maganda, no? Yung physical touch, yakapin natin, hug natin, mga kapatid. Yung ating mga kapartner, o hanggat maaari, kung meron din naman tayong extra, yan, regaluhan natin, mga kapatid. Ako nag-iipon talaga ako pagka merong mga okasyon para kahit papano maaalala mong mabigyan yung iyong kapartner. Quality time. Bilang manggagawa ni Lord, syempre marami tayong prayer meeting, mga gawain. Pero thank you Lord kasi napakahalaga na ipagpe-pray natin na yung oras para sa pamilya, no? Ano bang mas mahaba ang oras mo? Sa kabarkada mo, sa kaibigan mo? Syempre pagka pamilyado na, may asawa ka na, bawas na yung oras para sa mga labas-labas diyan, no? Yung mga pambisyo-bisyo, syempre kung hindi mo maiwasan, bawas mga kapatid. Mas importante ang ating loved ones, ang ating mga, lalo na sa mga mag-asawa, mga kapatid. Quality time. Acts of service. Yun yung sinasabi ko kanina na napakahalaga na tutulungan natin. No, tutulungan natin ang ating mga kabiyak. Hindi yan pagpapakita na ikaw ay under ng asawa mo, kundi yan ay pagpapadama ng pagmamahal. Yung mga pagtulong para mapagaan yung mga gawain, hindi mahirapan yung iyong kapartner. No? Huwag nating bigyan ng kabigatan. Baka ang paboritong awitin ng asawa mo, luha at sakit. Baka puro luha na lang, sakit. Wag. Maganda yung napapaligaya natin, napapa-smile natin, yung ating mga kapartner na binigay ng ating Panginoon. So, mahalaga tong ating pag-aaral. So, submit one another. So, mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa ating kanya-kanyang asawa. Love one another. Ibigin natin ang ating mga kanya-kanyang asawa. At ang panghuli, ito pong respect one another. No? Respect one another. Na pinapakita dito ang kahalagahan ng pagrespeto. No? Pagrespeto sa ating kanya-kanyang asawa. Basahin natin dito sa verse 33. Sabi diyan, kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. So, respect one another. Bakit kailangang igalang ang bawat isa? Ulitin ko na kapag tayo ay ikinasal na, hindi na tayo dalawa. Sabi doon sa Mateo 19, kundi tayo'y pinag-isa na ng ating Panginoon. Meron nga po akong isang prayer meeting na naglakas loob akong
kausapin, sabihin doon sa isang sister na kasi yung sister, lagi niyang nai-share doon sa prayer meeting yung kanyang asawang lalaki. At lagi niyang nai-share yung pangit na ugali, yung kahinaan ng kanyang asawa, lagi niyang nai-share. Kumbaga, alam na nung lahat ng member yung kahinaan, yung pangit na ugali nung kanyang asawang lalaki. Tapos sabi niya, hindi ko nga maisama, gusto ko nga maisama sa prayer meeting. Tuwing magpe-prayer meeting, lagi pong yun ang nai-share niya yung kanyang brother husband. Nag-pray ako, sabi ko, kakausapin ko yung sister. Sabi ko, sister, meron lang po akong gustong sabihin sa inyo, pero kayo pa rin po ang magpapasya. Kaya lang, sasabihin ko pa rin po. Pero kayo ang magpapasya kung gagawin nyo o hindi. Sabi ko, yung inyong sharing, okay naman. Kaya lang, wag nyong siraan yung inyong asawa sa ating mga member. Kasi laging iyon ang inyong nai-share. Tapos gustong-gusto nyong isama sa prayer meeting. Sabi ko ngayon sa kanya, kung halimbawa, baliktarin natin ang sitwasyon, kayo yung laging isineshare, yung inyong pangit na ugali, yung masama nyong ugali, kinikwento, sineshare at naririnig, nalalaman ng mga member, sasama po ba kayo? A-attend pa po ba kayo? Sagot naman ng sister, hindi brother. Ganun po yung. Kasi at ang isa pa, kapag siniraan nyo yung inyong kapartner, parang siniraan nyo na rin yung inyong sarili. Kasi kayo at yung inyong asawa, iisa na. Kasi minsan akala mo, mahal mo yung iyong asawa, pero hindi naman naire-respeto. Di ba minsan, hindi naman nare-respect. Meron niyang mga asawa na kung saktan, kung gulpihin, di ba, kung pagbuhatan ng kamay, yung kanyang asawang babae, ganun-ganun na lang. Ako nga po, sa totoong buhay, pag may nalaman ako na lalaki na parang sinapak yung kanyang asawa, parang hindi magandang pakinggan, na papatol ka, sasaktan mo yung mga babae. Di ba, merong mga ganun na hindi na ire-respect. So, minsan akala natin, mahal natin, pero wala pala yung respeto. Kaya tayo, yung galangan, di ba? Respect one another. Igalang natin ang isa't isa. Kasi, di ba, minsan merong ayaw ang ating mga kapartner na ayaw nila. Wag ganito, wag ganyan. Minsan, di ba, ipipilit mo yung gusto mo, ayaw na nga. So, mahalaga na iginagalang natin, nire-respect natin yung ating kanya-kanyang kapareha na ibinigay sa atin ni Lord. Kaya sa gabing ito, napakahalaga nitong ating pag-aaral na maraming sirang relasyon na mag-asawa na yan kasi ang salbahe ang enemy. No? Minsan ang tinatarget yung head of the family. Kaya pagpe-pray din natin mga kapatid, yung mga asawang lalaki, pagpe-pray natin ang mga mag-asawa, at katulad nga nitong ating pag-aaral, ito'y malaking tulong, no, sa ating lahat na mga mag-aasawa at doon pa lamang sa mga mag-aasawa na itong tatlong ito'y napakahalaga. Unang-una, submit one another, love one another, respect one another. Yan ang tagubilin ni San Pablo sa mga mananampalataya upang mapatibay, mapatatag, at mapanatiling maayos ang relasyon ng mga mag-asawa. At nawa, mga kapatid, sa ating pagsasama ng mga mag-asawa, ay laging makita at mahayag si Kristo sa ating buhay. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Lord, salamat po sa napakagandang gabi na ibinigay mo sa amin. Tunay po, Panginoon, without you,
wala po kaming magagawa. Kailangan ka po namin sa aming buhay, kailangan po naman ng iyong grasya, ng iyong tulong, upang ang iyong mga salita'y aming masunod. Lalong-lalo na po, Lord, sa mga mag-asawa, magkakapartner, Panginoon, kayo po ang laging mamagitan. Kayo po ang laging magpatatag. Maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po kaming lahat at itinataas po namin sa inyo, Lord, ang lahat ng kapatiran ng Comfy Family. Ibuhos niyo po sa amin ang masaganang biyaya, pagpapala. Your blessing, your prosperity, your favor be upon us all. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy